Sabi pong isang dukha, ito po ay isang taong masasabing salat sa pangangailangan, salat sa material na bagay, at ito yung araw-araw na nakakasalamuhan natin sa lansangan. Nakikita natin at napagmamasdan natin kung gaano kahirap ang isang maging dukha. Next, Mart. Ano-ano po ang pumapasok sa isipan ninyo kapag naririnig ninyo ang salitang dukha? Pwede po ba kayong magbigay ng kunting mensahe o kung ano po ang nasa isip niyo pag nakikita mo yung larawan natin? Sige po. Oh, brother. Ako Yes po. po. Yes po. Ang salitang dukha ay para sa akin, magbibigay na lang ako ng 5 factors sa pagkakaunawa ko doon. Number 1, walang kakayanang bumiling gamot. Number 2, walang permanenteng tirahan. Number 3, hindi siya nakakaano ng kanyang personal hygiene. At saka yung number 4, yung wala siyang malapitang family o friends. Yung mga ganun po para sa akin sa pagkakaano ko. And number 5 po, yung wala po siyang makayanan po na bumili ng pagkain po o yung sustainable na food para mabuhay po siya, at saka yung business para mabuhay po na pambayad po ng mga kuryente, tubig. Yun po. Wow, thank you sis. Ang ganda, no? 'Di ba? Lahat tayo ay na-experience natin 'yan. Lahat tayo ay nakikita natin 'yan. Pag nakikita nga po natin yung isang taong 'yan, kahiga sa kalsada, madumi yung paa, yung kamay ay nasa malamig na semento, masasabi nating kulang talaga. Kuya Romante, Thank you, sis. Kuya Thank you, Romante, sis. Kuya, Yes. sandali lang. Kuya Mark, naka-record na ba? So, parang hindi pa ako nakakita ng record. Naka-record na. Okay na, Mark. Naka-record po daw. Ano po? Okay na, Mark? Parang naka-record siya kay Michael. Yes, diretso okay. po. Naka sa Facebook na. Okay, okay. Thank you, Lord. Sabi nga ni Sis Bichi, mga pulubi. Yan. Yan kaagad ang naiisip natin. Thank you, Sis. Sa mga taong nakikita natin. Sa mga taong wala talagang sapat na kakayahan. Sabi nga ni Sis kanina sa kanyang 5 kaisipan ay talagang ikaw sa buhay. Kaya purihin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga, tayo ay taos pusong nagpapasalamat kung ano ang mayroon tayo. Taos puso tayong nagsusumikap kung ano yung kakayahan natin. Ang salitang dukha ay talagang masasabi nating pulubi, hirap na hirap sa buhay. Next, Mart. Sabi nga, dukha. Sabi kasi na ni Sisinis, ang isang dukha ay mahirap talaga. Maralita, pobre, o masasabing isang kahig, isang tuka. Sabi ni Sis Bichi kanina, ay isang pulubi. Itong isang kahig, isang tuka ay naalala ko yung lolo ko nung bata pa ako. Lagi niya sinasabi sa amin, mag-aral kayong mabuti para paglaki ninyo ay hindi kayo matulad ng isang kahig, isang tuka.
Ang isang example niya dito lagi sa amin, pagmasdan nyo ang mga manok. Na pag sila'y kumakain, ginagamit nila yung kanilang paa. Kinakahig, tapos tutuka. Sabi niya, pagmasdan nyo, naway hindi kayo matulad ng isang manok, na isang kahig, isang tuka, maging pulobi. Sabi nga, ang pamumuhay ng mga dukha, yun, sa lahat sa material na pag-aari o sa mga pangangailangan sa buhay. Gayon din, magiging kahabag-habag. Yan sinabi ni Sis Bichi na isang pulubi, kahabag-habag. Dahil sa kakulangan sa espiritual na pamumuhay. Dito, masasabi natin na nagiging isang dukha din pala ang isang tao na kulang siya sa spiritual na pamumuhay. Next, Mark. Ngunit, ano-ano po ba ang sinasabi ng Biblia sa mga dukha? Kung napagmasdan ninyo ang taong yan, nakaupo, masasabi talaga natin na siya ay isang pulubi, isang dukha. Sa lahat ng bagay dito sa mundo. Walang masisilungan, nakasandal sa pader na malamig, nakaupo sa simento na malamig, isang pulubi na kung saan mararamdaman natin. Yan ang nakikita natin sa araw-araw na tayo'y namamasyal, nakikita natin sa ating kapaligiran. Marami po ang mga ganyan. Next, Mark. Mahirap maging dukha. Sabi nga. Pero mas mahirap daw maging dukha. Na dukha ka na, may kapansanan ka pa. At malayo ka sa presensya ng Diyos. Yan daw ang pinakamahirap. Dukha ka na may kapansanan ka pa. Di ba? At wala ka pang relasyon sa Panginoon. Napaka hirap po talaga. Kasi pag wala tayo relasyon sa Panginoon, dukha na yung physical mo na kaanyuan. Masasabi pa rin, dukha pa rin yung spiritual mo na pamumuhay pag malayo po sa presensya ng Panginoon. Kaya nga po, purihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin na kahit may kapansanan tayo, ay hindi tayo masasabing dukha na may kapansanan dahil malapit po tayo sa Panginoon. Malapit ang presensya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Malapit at tayo ay laging nananahan sa kapangyarihan ng Panginoon. Next, Mark. Hinahango ng Diyos ang mga dukha sa kahirapan. Wow! Sino po ang naghahango sa mga dukha? Yung kapwa ba niya? Yung nasa paligid niya ba? Hindi po. Dahil sabi ng Diyos, 1 Samuel, 1 Samuel, Kabanata 2, talata 8. Binabangon niya ang mga mahihirap sa kanilang kahirapan. Pinapaupo niya sila kasama ng mga maharlika at pinaparangalan. Sa kanya ang pundasyon ng kinatatayuan ng mundo. Dito makikita natin, mahirap ka man o mayaman. Isa lang ang iyong kinakatayuan. Yan ay ang mundong gawa ng Panginoon. Kaya nga po, pag nilay-nilayan natin ang mga katagang sinusulat dito sa devotion natin ngayong hapon natin. Next, Mark. May pag-asa ang mga dukha na tutulungan sila ng Diyos. Wow.
Sabi nga dito sa Salmo, Kabanata 9, talata 18. Ang mga dukha ay hindi laging pinapabayaan at ang pag-asa ng mga mahirap ay hindi nawawala kailanman. Ganon din sa bawat isa sa atin. Habang tayo'y nabubuhay, mayroon tayong pag-asa. Dahil hindi tayo pinapabayaan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Oo, may kapansanan tayo. Oo, dukha tayo. Sa lahat sa pangangailangan, material man o anumang bagay. Ngunit, sabi nga, tutulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi mawawala kailanman ang tulong ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Next, Mark. Bibigyan ng Diyos ng katarungan ang mga dukha. Wow. Di ba? Sabi nga dito sa Salmo 140. Kabanata 140, talata 12. Panginoon, alam kong iningan ninyo ang karapatan ng mga dukha at binigyan niya ng katarungan ang mga nangangailangan. Di ba? Dito, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Nabibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Bibigyan niya ng pangangailangan ang mga dukha. Naalala niyo po ba nung kasagsagan ng COVID? Di po ba wala tayong nababalita ang nagka-COVID? Dahil sa biyaya ng wala tayong nababalita ang nagka-COVID na isang basurero o isang pulubi. Dahil sa katarungan ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa Kanya, ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ito. Siya ang may takda, siya ang may gawa, sa Kanya lahat tayo. Ang pagkakataong ito na ating pagnilay-nilayan sa hapon na ito ay puno ng katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Next, Mark. Maaring salat ka man sa mga bagay dito sa mundo. Ngunit ang mahalaga ay maging matatag ka sa pananampalataya mo sa Diyos. Diba? Laging matatag ka sa pananampalataya mo. Anong sinabi dito sa Santiago, Kabanata 2, talata 5? Maririnig, makinig kayo mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Wow! Ika nga, mahirap ka man. Wala ka mang material na bagay dito sa mundo. Pero mayaman ka naman sa pananampalataya. Hindi lang po masasabing mayaman ang isang tao pag marami siyang karangyaan sa mundong ito. Marami pong mga may kaya o marami pong mga taong nakahiga sa bagarang pamumuhay pero hindi po natin alam ang kanilang kalooban. Hindi po natin alam kung ano yung kanilang kaisipan. Mayroon ba silang kapanatagan ng kanilang kalooban? Dito sinasabing salat ka man sa pangangailangan mo dito sa mundo. Wala ka mang material na bagay, bagkus matatag ka
sa pananampalataya mo sa Diyos. Yan ang iyong kayamanan na inyong maiiwan sa mundong ito. Ang matatag na nananampalataya sa Panginoon ay isang taong mapagkakatiwalaan din. Dito masasabi at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya. Wow! Praise God. Alam po natin na mahal natin ang Diyos. Okay lang ba sabihin natin, Lord, mahal kita? Lord, mahal Lord, mahal kita. Lord, mahal kita. Yes, Lord, praise mahal God. kita. Mark, next po. I love you, Lord. Yes, praise God. Masasabing natin dukha na mayaman. Bakit po? Pag alam po natin kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay natin, hindi lang po basihan kung ano yung minimithi natin sa sarili natin. Yung pinaplano natin simula pa nung bata tayo. Ako, nung bata pa ako, tinanong ako, ano bang gusto mo paglaki mo? Sagot ko kaagad, gusto kong maging pulis. Bakit? Gusto ko tumulong sa mga taong mahihirap. Pero ang Diyos, umpisa pa lang na nasa pangapupunan tayo ng ating mahal na ina. Alam na po ng Panginoon kung ano ang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Dito sa Jeremiah, Kabanata 26, talata 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Alam ba natin po ito? Alam ng Diyos, batid niya ang mga plano niya sa bawat isa sa atin. Mga planong hindi ninyo ikakasama. Kapatid, wala pong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin na ikakasama natin, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Wow! Lahat sa atin po ay gusto po itong kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Pero paano po ito? Sinabi ng Panginoon na yung mga taong nananampalataya sa akin ay nakalaan ang kaharian niya sa langit. Alam ng Panginoon simulat sa pool pa lang kung ano ang mangyayari sa atin. Tayo ba? Alam po ba natin kung ano ang mangyayari bukas sa buhay natin? Wala pong nakakaalam. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa buhay natin kinabukasan. Kaya nga po, praise God, na mayroon tayong ganitong pagtitipon, ganitong PWD fellowship, at dito na pagbubulay-bulayan natin ang mga buhay ng bawat isa sa atin. Bagamat oo, may mga pansanan tayo, pero puspos tayo ng kalooban ng Diyos. Puspos tayo ng biyaya ng Diyos dahil tayo ay lubos na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Next, Mark. Wow! Ang mga nanggigipit sa mga dukha ay umaalipusta sa Diyos na lumikha sa kanila. Wow! Ang mga nanggigipit sa mga dukha ay umaalipusta sa Diyos na lumikha sa kanila. Tanong po, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbibigay sa mahihirap? Wow, dito po pumasok po sa isip ko. Isang kwento lang nangyari sa totoong buhay ko. Hindi pa ako PWD. Nangungupahan kami sa isang bahay sa second floor. At yung bahay na yon, pagbaba mo, may puso sa baba. Saka may bako din, nasa loob yung puso. Doon kami kumukuha ng tubig,
panggamit sa CR, pangligo. Alas 4 po ng hapon na yun, sa security guard, panggabi ako, pagagising ko, umigib ako para maligo. Medyo maulap ang panahon, 4 ng hapon. Pag nagbubumba ako, hindi ako nakatingin sa gate. Nakayupo ako. Tapos pagtingala ako, may isang lolo na masabi mga 80 years old. May kapasama po siyang siguro 6 to 5 years old na batang lalaki. Then, hindi naman niya binanggit yung pangalan o ano man. Basta nagkasalubong yung mata namin kung yung i-imagine na pagkuhan ko, sabi niya, pwede ba akong humingi ng makakain para sa apo ko? Di sabi ko, naisip ko agad, wala na kaming kanin, alas 4, nagsayang pala si Mrs. Pero sabi ko, sandali lang po, tay, makyat ako, nakita ko sa taas, yung noodles yata yun. At saka, ilang pirasong sardinas. Tapos binalot ko sa papel, sa sopot, ibinigay ko, tayo, pasensya ka na. Yan lang po yung nakita ko sa taas. Sabi niya, wala pong problema. Maraming salamat. Din, tumalikod na ako, kasi nagkuha na siya na palis. Habang nagbubumba ko, parang nagulat yung imahinasyon ko. Saan ba rin papunta? Yung gate, mga ilang hakbang lang makakalabas ka na. Matanaw muna kasi paglabas mo sa gate, kalsada na yun, maluwag. Siguro mga ilang segundo lang nakatalikod ako. Lumabas ako sa gate, titingnan ko kung saan ba siya o manghingi pa siya sa mga katabi na bahay dito. Wala na, hindi ko nakita. Ilang segundo lang, hindi muna ako pumasok dahil kita ko naman kung lalakad siya sa kalsada. Wala akong nakita. Din dito sa pinanggalingan niya, sa kaliwa ko, may tindahan. Din pumunta ako, sabi ko, Nung, may nakita ka bang lalaki? May nakita ka bang matanda na may kasamang bata? Sabi niya, wala nan. Bakit? Sabi ko kasi may nanghingi sa akin. Pero okay naman kasi sabi ko may naabot din naman ako. Then, pag-akyat ko, nakwento ko rin sa misis ko, sabi niya, mabuti na may naabot niya. Sabi ko, yan na nga lang yung nakuha ko. Di nawala yun. Din sino ang nakaalala ng Bagyong Undoy? Lahat siguro tayo, di ba? Alala natin yun, na yung tumana, isang disaster talaga ng Bagyong Undoy. Pero please God, dito sa barangay Tumana, ayaw kung ang nabalita ko lang na yung namatay na andun yung sa Cabao na lumutang. Pero hindi nasagap po na mayroong namatay. Pero dito sa may unahan namin, ayaw ko kung alam niya Ate Glo yan, dyan sa marami namatay dati Ate Glo sa Undoy, subdivision. Doon lumutang. Tapos na yung Undoy. May nabalitaan kami na mayroon daw matanda doon na humingi ng tubig sa isang bahay doon sa subdivision na yun na hindi binigyan. Din sabi ng matanda, hindi mo ako binigyan ng tubig, padadalhan kita, bibigyan kita ng maraming tubig. Yan po, hindi nakuha ko lang doon sa kwento ko dahil na-experience ko siya na ang pagbigay sa mahirap. Sabi nga dito sa Mateo Kabanata 26, talata 11, ang mga nanggigipit sa mga dukha ay umaalipusta sa Diyos na lumikha sa kanila. Bago pala ito, bago yung Mateo, ito yung nakuha ko. Sa panahon ng luma at bagong tipan po, nakikita natin ang pagnanais ng Diyos para sa kanyang mga anak na magpakita ng kahabagan sa mga mahihirap at nangangailangan. Sinabi ni Jesus na lagi
nating kasama ang mahihirap. Di po ba? Lagi nating kasama ang mga mahihirap. Kaya nga po dito sa Mateo, Kabanata 26, talata 11, ang mga nanggigipit sa mga dukha ay umaalipusta sa Diyos na lumikha sa kanila. Ang mga mahihirap ay lagi niyong kasama, pero ako hindi. Totoo ba to? Diba? Lagi nating kasama ang ito'y sabi ng Panginoon. Sabi nga po sa Marcos, Kabanata 14, talata 7. Ang mga mahirap ay lagi niyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila. Kahit anong oras, pero ako ay hindi niyo laging makakasama. Di po ba? Pwede tayong tumulong sa kanila. Lagi natin silang makakasama. Sinabi nga din niya na ang mga nagpapakita ng habag sa mahihirap, mga may sakit at mga nangangailangan ay personal na naglilingkod sa Kanya. Dito sinasabi ng Panginoon na hindi lang tayo nag-aaral ng Kanyang mga banal na salita, pagkos sinasamahan din natin ang gawa. Paano tayo makakapagsabi na sinasamahan natin ang gawa? Ito ay sa pamamagitan ng ating pag-abot sa mga mahihirap. Next, Mart. Sabi nga po sa Mateo, Kabanata 25, talata 35 hanggang 4 na po. Pwede ba mag-volunteer magbasa? O tatawag na lang? Sabi nga, at gagantimpalaan sila ayon sa kanilang ginawa. Wow. Dito makikita, napakita ng Panginoon. Bro Cam, pwede mo pagbasahin? Matthew 25 verse 35 to 40. Sapagkat nang nagugutom ako ay pinakain niyo ako. Nang nauuhaw ako ay pinainom niyo ako. Nang maging dayuhan ako ay pinatuloy niyo ako. Pinatuloy niyo ako sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot ay binihisan niyo ako. Nang may sakit ako, inalagaan niyo ako. At nang nasa kulungan ako ay binisita niyo ako. Sagot ng mga matutuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy o walang maisuot at among binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? At sagot ako bilang hari, sinabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa niyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin ninyong ginawa ito sa akin. Wow, di ba? Gawa natin ng mabuti ang ating kapwa. At isipin natin, simula nung ginawa ng Panginoon ang mundo, ay hindi niya ginawa na tayo ay maging kawangis ng hayop, kundi kawangis niya. Kaya nga po, sinasabi dito, ang paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa ay para na rin nating ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagbigay natin sa ating kapwa ay para na rin natin ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Dito pinapaalala sa atin lagi ng Panginoon na gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kasi sabi nga, at ginagantimpalaan sila ayon sa kanilang ginawa. Ang gantimpala natin ay hindi dito sa mundo, kundi doon sa kaharian ng Diyos. Walang duda po na ang kahirapan ay laganap at nakakapanglumo. Hindi dapat na pagwalang bahala ng mga anak ng Diyos.
ang pagtulong sa mga nangangailangan dahil inaasahan ng Diyos para sa atin ang pagmamalasakit sa mahihirap. At ito ay itinuturo sa buong kasulatan. Halimbawa, tingnan natin ang kabutihan ng Panginoon kay Haring Uzzias sa Jeremiah. Next, Mark. Yan. Tingnan natin ang kabutihan ng Panginoon kay Haring Uzzias. Sa Jeremiah, Kabanata 22, talata 16. Ipinagtanggol niya ang karapatan ng mga dukha at ng mga nangangailangan. Kaya naging mabuti ang lahat para sa kanya. Ganyan ang tamang pagkilala sa akin. Sino nagsabi? Ang Panginoon. Ganyan daw ang tamang pagkilala sa kanya. Ipagtanggol ang karapatan ng mga dukha at ng pangangailangan nila. Di po ba? Pagtanggol, dahil yan po ang inaasahan ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Tinutulungan niya ang mga dukha at nangangailangan. Kaya pinagpala siya ng Diyos sa lahat ng bagay. Pinatunayan niyang ako'y kanyang nakilala. Ba? Pinatunayan ni Haring Uzzias na kilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagtanggol niya sa mga dukha at ng mga pangangailangan ng mga dukha. Diba? Pinatunayan niyang ako'y kanyang nakilala. Tinuruan din ni Moises ang kanyang bayan kung paano tratuhin ang mahihirap at nangangailangan. Pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at palaing kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Ba? Sinabi ni Moises sa kanyang bayan. Sabi nga dito sa Deuteronomy, Kabanata 15, talata 10. Magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalaan kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginawa. Ba? Yan po ang katugunan na nasabi ni Moises na magbigay tayo ng kusang loob. Pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa dahil bukal sa kalooban po ang pagtulong sa kapwa. Hindi tayo tumutulong na mayroon tayong hinahangad na kapalit. Bagkus tumutulong tayo ng bukal sa ating kalooban. Dahil yan po ang kaloob ng Diyos para sa atin, mga anak ng Diyos. Sabi nga po, perpektong inilarawan ang sentimentong ito sa Kawikaan, Kabanata 14, talata 31. Perpektong sinabi, ang nag-aapi ng mahirap ay hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit ang nahabag sa mahirap ay pinaparangalan ng Diyos. Di po ba? Pinaparangalan ng Diyos. Ang umapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Diba? Ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Wow. Pag tumutulong ba tayo, ina-admit ba na tayo? Ina-admit ba natin na tayo lang po sa atin ang karangalan? Hindi. Kasi po nakikita natin na yung tinutulungan natin ay mahal ng Diyos at mahal din natin siya. Sinasabi nga po, ang unang bahagi ng mga kawikaan, ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, di ba? Sa katotohanan, ang kawikaan ay puno ng mga kautusan.
na malinaw na nagpapakita na iniibig ng Diyos. Malinaw na nakikita natin dito sa susunod natin mga verse na babasahin. Malinaw na iniibig ng Diyos ang mahihirap at nasasaktan siya kung pinapabayaan sila ng kanyang mga anak. Wow, nasasaktan pala ang Diyos pag hindi tayo tumutugon sa pagtulong sa mga nangangailangan sa atin. Next, Mark. Dito po sa Kawikaan, Kabanata 17, talata 5, ang kumukutya sa mahirap ay umaalipusta ang kanyang manlilikha. Ang taong nagagalak sa kapahamakan ng iba ay parurusahan. Ito ba yan? Di po ba? Sabi sa Biblia, huwag mong ikatuwa kung nakikita mong nasasaktan ang iyong kapwa. Baka sa'yo din yan mangyari. Diba? Huwag mong kutyain ang mahihirap. Huwag mong kutyain o alipustahin dahil parurusahan ka ng Diyos na lumikha. Di po ba? Sabi nga po sa Kawikaan, Kabanata 11, talata 17, ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Wow! Pag kinakaawaan mo pala yung isang dukha, ay para ka na rin nagpapautang sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya. Di po ba? Babayaran ng Panginoon ang ating mga mabubuting gawa. Sabi nga po dito sa Kawikaan 20, Kabanata 22, talata 2, ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Diba? Wala po tayong pinagkaiba. Dahil tayo lahat ay nilalang ng Diyos. Tayo lahat ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Mayaman ka man, mahirap ka man. Tayong lahat. Diba? Nagkakasalubong tayo. Dahil ang Panginoon ay may lalang sa kanilang lahat. Diba? Ang Panginoon ay may gawa sa atin lahat. Mayaman ka man o mahirap ka man. May kapansanan ka man o wala. Ang Panginoon ang tanging naglalang sa atin lahat. Sabi nga po dito sa Kawikaan 20, Kabanata 22, talata 9, ang may magandang loob na mata ay pagpapalain sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa mga dukha. Ang may magandang loob na mata ay pagpapalain. Bakit po? Dahil minsan nakikita natin ang ating kapwa na naghihirap. Pero binabaliwala natin para tayong bulag pagkos nakikita natin. Dito po, lagi akong nagkakasala. Dahil may maliit kami na tindahan. Siyempre, lahat nasa gilid kami ng kalsada. Marami po talagang humihingi, nagpapalimos, pero sa biyaya ng Diyos, nakakaabot, pero hindi po talaga lahat. Kaya nga po, lagi akong nagdadasal na naway ang biyaya ng Diyos ay lagi kong maibigay. Dahil kung minsan po talaga kinakapos. Walang binta yung tindahan, pero awa ng Diyos, tuloy pa rin. Sabi nga, sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa mga dukha. Diba? Maganda pong saloobin na kahit na may mga kapansanan tayo, may dinaramdam tayo, ay nakikita pa rin natin ang pagtulong sa ating kapwa. Nakikita pa rin natin ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Di po ba? Next, Mark. Dito po sa Kawikaan
Kabanata 22, talata 16. Ang pumipighati sa dukha upang maglago ng kanyang pakinabang, at ang nagbibigay sa mayaman ay humahanga sa pangangailangan lamang. Dito po, ang pumipighati sa dukha upang magpalago ng kanyang pakinabang. Kinakaawaan ba natin ang mga dukha? Yung awa po ba na yan na nabibigay natin sa isang dukha ay naghahangad pa rin tayo ng pakinabang? Kasi sabi dito, at ang nagbibigay sa mayaman ay humahanga sa pangangailangan. Ito yung material na bagay na likas sa ating mga tao. Likas sa kaisipan dahil sabi nga, inuuna natin ang ating sariling kapakanan kaysa pagtulong sa ating kapwa. Noon hindi pa po ako lubos na nakakaunawa bilang isang Kristiyano. Sabi na, magpautang ka pero may tubo. Pero noong lubos na ngayon, sabi ko nga sa misis ko, pabayaan mo na. Marami pong nagkautang. Anong pandemic, may lumapit. Wala kaming pera, pero may naiabot para magkaroon lang naman sila ng konting puhunan. Then, hanggang sa nawala na po, hindi na namin gaano inisip. Nakikita pa namin sila na nakakapag-post dahil umalis na dito sa lugar namin. Biyaya ng Diyos. Sabi nga, yung pagtulong mo naman ay para sa ikabubuti nila, hindi para sa kabutihan natin. Di ba? Sabi nga dito sa Kawikaan 22, Kabanata 22, talata 22 hanggang 23. Huwag kang magnakaw sa dukha. Di ba? Mong gawin. Sapagkat siya dukha na pumipighati man sa nagdadalamhati sa pinto ang bayan. Sabi na, kahit siya dukha, naaawa pa rin siya. Nagdadalamhati pa rin siya sa nakikita niyang tao. Nadaanan niyang tao. Diba? Sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Nararamdaman po ba natin ito? Na kahit na may kapansanan tayo, may kakulangan tayo nakikita nila, pero andun yung pumipighati, andun yung awa natin sa ating kapwa na nakikita natin sa lansangan, sa daan, kahit saan man tayo pumunta, kinakaawaan natin sila. Yung awa na yan, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan na mag-abot ng kahit anong mayroon tayo. Sapagkat kikipaglaban ng Panginoon ang kanilang usap, di ba? At sa samsam ng buhay yaong nagsisamsam sa kanila. Kung ano daw po ang kinuha natin sa ating kapwa nang hindi maganda, yan din po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Sabi nga po dito sa Kawikaan, Kabanata 28, talata 8. Ang nagbabago ng kanilang yaman, ang nagpapalago ng kanilang yaman sa tubo at pakinabang ay pumipisan sa ganang may awa sa dukha. Wow! Diba? Pag nagpapatubo ka para yumaman, pinapakinabangan mo ang kayamanan o ang anuman ang mayroon ng isang dukha. Ang kinukuha mo pa kung anuman ang mayroon sila para sa iyong paglago. Diba? Dito po, masasabi natin sa Kawikaan 29, talata 7. Ang matuwid ay kumukuha alam sa bagay ng dukha. Ang masama ay walang unawaan makaalam. Diba? Pag matuwid ka,
magpapaalam ka. At alam mo na ang kinukuha mo sa isang dukha ay may katumbas din. Kasi matuwid ka eh. Pag hindi matuwid na tao ay kumukuha lang ng isang bagay sa kanyang kapwa na walang paalam. Di ba? Masasabi mo bang matuwid ang isang tao pag kumukuha lang ng isang bagay na hindi nagpapaalam sa kanyang kapwa? Di ba hindi? Kasi walang matuwid na tao ang kukuha ng isang bagay na hindi alam ng kanyang kapwa. Di ba? Next, Mark. Nawala, Mark. Di pa yan, Mark. Back, Mark. Back pa. Back pa. Sige pa. Ayan. Yun, Mark. Yan. Kawikaan. 31. Kabanata 8 hanggang 9. Buksan mo ang iyong bibig sa pipi. Sa bagay ng lahat ng naiwang walang tandili. Buksan mo ang iyong bibig. Pumatol ka ng katuwiran at ngasiwa ka ng kahatulan sa dukha at pagpapala. Magpakailanman. Wow, buksan mo raw ang iyong bibig sa pipi. Paano po to? Ang pagsasalita natin sa mga tao ay bigyan natin ng katuwiran na tayo ay nagsasalita lamang sa presensya ng Diyos. Sa kanyang katuwiran tayo ay nananahan. Sa kanyang kaluwalhatian tayo ay laging umaasa. Sabi nga dito sa Kawikaan, sabi nga, ang koneksyon ng mga pagwawalang bahala sa kalagayan ng mahirap ay binibigyan linaw din sa Kawikaan. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahihirap, darating din balang araw, ngunit walang lilinghap. Diba? Ang hindi raw pumapansin sa pangangailangan ng mga mahihirap ay darating din balang araw at wala ring lilinghap sa kanya. Sabi nga sa Kawikaan, 21, talata 13. Ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing siya naman ay dadaing ngunit hindi titingin. Wow, di ba? Hindi siya titingin. Sabi nga po sa Kawikaan 28, talata 27. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. O ba? Maraming sumpa. Ay di magkukulang, ngunit susumpain ang mga nagbubulag-bulagan. Ang mga tao doon ay may pagmamalaking yaman at kasaganahan sa buhay, ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Sabi nga po dito sa Ezekiel Kabanata 16, talata 49, tingnan mo ang mga kalakasan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may pagmamalaking yaman at kasaganahan sa buhay. Ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Naging palalo sila. Di ba? Next, Mark. Ayun nga po dito. Malinaw din po ang sinasabi ng Bagong Tipan kung paano natin
tratuhin ang mahirap. Ang isang talata kung saan binukod ang inaasahang magtutulong sa kanila ay makikita sa unang sulat ni Juan. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito sa tulong, masasabi kong siya ay umiibig sa akin. Masasabi mo bang umiibig ang isang taong kumakait ng tulong sa kanyang kapwa? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Sabi nga po dito sa 1 Juan, Kabanata 3, talata 17 hanggang 18. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y pagkait ang kanyang awa, paano manahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumuti kong mga anak, huwag tayong mag-ibig sa salita ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Yan sinasabi po ni Juan. Na huwag tayong magsiibig sa salita, kundi gawan din natin sa gawa. Na ayon niya po sa Mateo, Kabanata 25 hanggang talata 31 hanggang 46. Mark, okay lang po ba nabasahin mo ito? Yes po. 1 John chapter 7. At po, sino ba? Wala kang voice, Mark. Hello. Hello. Yan. Hello. Sabi po dito. Di marinig, Mark. Sa kanya. Bro, nawawala ka, bro. Brother, paputol-putol, Sige. brother. Brother Pram, ikaw na lang, Brother Pram, pakibasa. Okay po, Brother Cam. Sige. Sabi sa 1, dapat Yung dapat Matthew, Brother Pram. ay Matthew. Okay, sorry. Sa Matthew 25 verse 31 to 46. Kapag ako na ang anak ng tao ay dumating bilang hari kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukorin ko sila tulad ng ginagawa ng isang pastol sa matupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matuwid ay ilalagay ko sa aking kanan at ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos, bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, hali kayong mga pinagpala sa aking ama. Pakitaas po ng konti. Thank you. Pakitaas, Mark. Yeah, that's most Next like, yata yan. Next slide, Mark. next slide. Okay. Sapagkat nang nagugutom ako ay pinakain niyo ako, at nang nauuhaw ako ay pinainom niyo ako. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy niyo ako sa inyong tahanan. At nang ako ay walang maisuot, binihisan niyo ako. Nang may sakit ako,
ay inalagaan niyo ako at nang nasa kulungan ako ay binisita niyo ako. Sasagot ng matuwid ang Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan sa amin at aming pinatuloy o walang maisuot at aming binihisan? Kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, nang gawin nyo ito sa pinakahamak na kapatid kong ito, sa akin nyo ay ginawa nyo rin ito ay ginawa nyo. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na dinamamatay, na hinahanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Sapagkat hindi nyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi Next, Matt. Yan. Yon. Hindi ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi nyo ako dinalaw nung ako'y may sakit. Nung ako'y nasa bilangguan, sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan. Hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa nila ang hari, tandaan nyo ng pagkaitan nyo ako ng tulong, ang isa sa pinakahamak sa mga ito. Ako ay inyong pinagkaitan, at itataboy ang mga ito. Takparusahang walang hanggang, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Wow, thank you, Mark. Thank you. Kaya nga nakasaad po dito, ang paghahatol na inilarawan dito ay magaganap bago ang 1,000 taon na paghahari ni Kristo sa lupa. At laging tinutukoy bilang paghuhukom sa mga bansa kung saan ang mga nagtitipon sa harap ni Kristo ay hahatiin sa dalawang grupo. Ang mga tupa sa kanyang kanan at ang mga kambing sa kanyang kaliwa. Ang mga nasa kaliwa ay ibubulid sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Samantala, ang mga nasa kanyang kanan naman ay tatanggapin ang kanilang walang hanggang mana, di ba? Walang hanggang mana. Gayunpaman, kapansin-pansin ang mga salitang ginamit ni Kristo sa paglalarawan sa dalawang magkahiwalay na grupong ito. Ang mga tupa ay pinuri dahil sa kanilang pagmamalasakit sa mahirap, mga may sakit, mga bilanggo, at ang mga mahihina. Sa kabilang banda naman, ang mga kambing ay kinastigo dahil sa kanilang kawalan ng malasakit at aksyon sa kanilang nang tanungin ng mga matuwid kung kailan sila pinagmamalasakitan. Kailan nila pinagmamalasakitan ang mga taong iyon? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid yung ito, sa akin ninyo ito ginawa. Diba? Hindi natin dapat ipagmalaki din
na ang kabutihang gawa ng mga topa. Sino po ba itong sinasabing mga topa? Tayo. Ang mga nakasulat na ito ay 1,000 taon na. Wala pa tayo. Sinulat na po ito. Bagkus ito pa rin po ang nangyayari sa kasalukuyan. Hindi po ba? Kaya nga po, hindi natin dapat ipagmalaki na ang mabubuting gawa ng mga topa ang dahilan ng kanilang kaligtasan. Kaya sila hiniwalay, di ba, sa kambing. Sa halip, ang mabubuting gawang ito ay bunga o ebidensya ng kanilang kaligtasan. Dahil sa biyaya ng Diyos, bunga kaligtasan. Dahil sa biyaya po ng Diyos. Kaya wag po natin sabihin na tayo ay nakakagawa ng mabuti, ligtas na tayo. Wala tayong sinasaktan, ligtas na tayo. Di po. Dahil ginawa po yan ni Jesus Cristo. Sabi nga po dito sa Episo, Kabanata 2, talata 8 hanggang 10, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristo. Di ba? Naligtas kayo dahil sumasampalataya kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuting gawa ninyo para walang ipagmamalaki ang sinuman. Diba? Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristong Hesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Ano po yung bagong buhay? Bagong buhay. Binago tayo ng Diyos nung tinanggap natin siya. Wala na po yung lumang nating buhay. Kaya nga po, itinalaga na tayo ng Diyos na gawin natin ang mabubuting gawa sa ating kapwa. Di ba? Na nagpapatunay na ang nagtatalaga ng buhay kay Kristo ay hindi tiyak na nakikita ng hindi matatanggihang ebidensya ng isang binagong buhay. Tandaan natin na nilikha tayo para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noon pa upang ating lakaran at kasama sa mabubuting gawa. Ito ay sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 25 nga. Nabasa natin lahat yun. Ang pagtulong sa mga mahirap at nagdurusa. Sinabi nga sa Santiago. Next, Mark. Kabanata 2, talata 26. Kung paano patay ang katawan walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Di ba? Patay po. Hindi lang po natin ipanahan yung mga salita na natutunan natin sa ating kaisipan o sa ating puso. Pagkusamahan po natin ng gawa. Kaya nga po dito sa PWD Fellowship, tayo lagi ay ini-encourage ng bawat isa na magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Magbasa po tayo ng kanyang mga salita upang mapapatunayan natin sa ating mga gawa. Di po ba? Sabi nga po dito sa Santiago, patay ang katawan walang espiritu. Gayon din naman patay ang pananampalataya pag walang kasamang gawa. Sabi nga po sa Santiago, yan. Sinabi din niya sa Santiago, Kabanata 1, talata 22, huwag lang kayong laging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo rin. Sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Diba? Huwag lang po tayo manahan na tagapakinig. Gawin po natin isa buhay. Sundin natin. Gawin natin kung ano yung napapakinggan natin na salita ng Diyos. At gawin natin na may mabuting kalooban na ayon sa biyaya ng Diyos. Sabi nga po,
Sinasabi din ni Juan ang nagsasabing nakilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Sino mang nagsasabing nanatili siya sa Diyos ay dapat mamumuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo Jesus. Diba? Sabi dyan sa 1 Juan, Kabanata 2, talata 4 hanggang 6, ang nagsasabing nakilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay isang sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na tinutupad sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong paraan, natin malalaman na tayo'y nasa Kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siya ay mamuhay ng tulad ni Kristo Jesus. Di po ba? Siya ay mamuhay tulad ni Kristo Jesus. Sabi nga po, sa John, Kabanata 14 hanggang 14 talata 15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Ito po'y kautosan ng Diyos. Ito po'y utos ng Diyos. Binigyan tayo ng salita ng Diyos ng kaalaman kung ano ang nasa kanyang puso para sa mahihirap, at binigyan kayo ng tagubilin kung paano kayo magmalasakitan sa kanila. Kung tunay tayong sumasampalataya sa Panginoon Diyos Jesus, dapat din natin ibahagi ang kanyang pagmamalasakit sa mahirap. Inuutos sa atin ni Jesus na magbigay sa isa't isa. Kaya nga, sabi nga po dyan sa Juan, Kabanata 13, talata 34 hanggang 35. Kaya isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, ganun din dapat ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kung nagmamahalang kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Di po ba? Marami po. Sabi ko nga nung hindi pa ako Christian, hindi pa lubos na naan yung salita ng Diyos. Yung pagbigay mo sa kapwa mo, tama na, wala na. Basta nagpagbigay ka lang, wala sa loob. Ang pagmamahal mo sa kapwa mo ay okay lang na makaabot ka, pero hindi pala kinakailangan ipakita mo. Kung lubos na nananahan ka, kung lubos na nakakaunawa ka ng salita ng Diyos, ipanahan mo at ipakita sa pamamagitan ng inyong gawa at sa inyong mga salita. Thanks be to God. Sabi nga po, napakaswerte ng isang taong alam niya kung sino ang Diyos na nanahan sa kanya. Napakabiyaya ng isang taong nagmamahal ng kanyang kapwa. Napakabiyaya ng taong nagbibigay ng lubos. Inuuna ang kapakanan ng kanyang kapwa kaysa kapakanan ng kanyang sarili. Mga kapatid, sa oras na ito, alam ko po, medyo napahaba, pero sabi nga, sa biyaya ng Diyos, pagsasalita ng Diyos, tayo ay nagsama-sama. Unawain natin ang kasiyahan ay hindi nanggagaling lang sa kung ano ang nararamdaman natin, kasiyahan. Kundi ito ay nararamdaman natin dahil sa biyaya at pag-asa na binibigay ng Panginoon sa Kristo sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diyan po nagtatapos ang ating devotion. Diyan po nagtatapos ang salita ng Diyos. Kaya nga po, allowed me to pray. Panginoon Lord, maraming salamat po sa biyaya ng iyong banal na salita na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin.